sa isang liblib na probinsya kung saan ang hangin ay amoy ngang basang lupa at mga bulaklak. Nakatayo ang isang lumang simbahan na gawa sa bato at sa malawak nitong bakuran matatakpuan ang bahay kalinga, isang ampunan para sa mabatang ulila. Para kay Leo, isang binatang lumaki sa lilim ng panaryo, ang mundo niya ay simple at may malinaw na direksyon. Umikot lamang ito sa mga ng banal na kasulatan sa tunok ng gadasal at sa nag-iisang pangarap na balang araw, ay masusundan niya ang yapangang. Iginagalang na si Father Damian. Halos hindi na niya napapansin ang mga nangyayari sa labas ng maliit na silit-aklatan ng simbahan. Kuntento na siyang maging isang anino na laging nakasunot sa liwanag ng pananampalataya. Si Miguel, ang kanyang matalik at masayahing kaibigan, ang laging humihila sa kanya pabalik sa katotohanan. Isang hapon, habang si Leo ay taimtim na naglilinis ng malumang libro, bigla na lang siyang inakbayan ni Miguel. "Leo, tigilan mo muna yan," sabi nito na may halong panunukso. "Masyado kang banal. Hindi mo na alam ang mausapan dito. Narinig mo na ba ang tungkol sa isinumpang batas sa atin?" Kumunot ang ni Leo. Ibinaba ang hawak na aklat. "Anong isinumpa?" "Walang isinumpa sa bahay ng Diyos, Miguel. Ngumisi si Miguel si Maya. Ang batang ayaw pumasok sa simbahan." Sabi ng bata, kapag sinusubukan siyang ipasok, sumisigaw siya na parang sinusunok ang balat, nangingitim daw at nawawalan ng malay. Dahil sa sinabi ng kaibigan, hinanap ng mamata ni Leo ang batang tinutukoy nito. At doon, sa ilalim ng malaking puno ng akasya sa gitna ng hardin, nakita niya si Maya. Nakaupo siyang mag-isa, nilalaro ang mga nahulok na dahon, habang ang ibang mga bata ay nagtatakbuhan sa di kalayuan. Ngunit panay ang kanilang sulyap at bulong na abot hanggang sa kinatatayuan nila Leo. Anak ng demonyo. Sa kabila na lahat, ang bahay kalinga ay pinamumunuan ng kabutihan. Si Sister Agnes, na may ngiting kasine-init ng araw tuwing umaga, at si Father Damian, na ang mahinahong boses ay kayang pakalmahin ang kahit anong sigalot ang nagsisilbing nga magulang nila. Palagi nilang sinasabi na ang bawat bata, kahit sino pa man sila, ay biyaya mula sa langit. Ngunit ng gabing iyon, habang nakahiga sa kanyang kama, hindi masalita mula sa Biblia ang nasa isip ni Leo, kundi ang mukha ang isang malungkot na bata sa ilalim ng puno at ang misteryong bumabalot sa dahilan kung bakit tila kinatatakutan ng isang banal na lugar ang isang tulad niya. Dalangam nga salitang binitawan ni Miguel, tila isang bagong binhingang pag-usisa ang biglang tumubos sa isipan ni Leo. Kinabukasan, ang karaniwan niyang umaga na punong taimtim na pagbabasa ay nabahiran ng pagkabalisa. Hindi na lamang ang nga talata sa Biblia ang kanyang binibigyang pansin, kundi pati ang bawat galaw sa paligid. Bawat anino, bawat bulong. Ang masalitang anak ng demonyo ay umalingaw-naw sa kanyang pandini na parang sirang plaka, isang malupit na hatol sa isang batang ni hindi niya pa nakakosap. Napagtanto niyang hindi sapat ang pag-aral ng kabutihan mula sa mga aklat. Kailangan niya itong makita, maramdaman, at higit sa lahat, maunawaan sa totoong buhay. Kaya naman sa araw na iyon, isinara niya ang kanyang libro ng mas maaga kaysa karaniwan at nagpasya sa kauna-unahang pagkakataon na maging isang taga-masid. Sinimulan niyang subaybayan si Maya mula sa malayo, maingat na hindi ito mahalata. Sa oras ng agahan, nakita niya kung paano umupo si Maya sa pinakadulong lamesa mag-isa habang ang ibang mabata ay masayang nakukulitan sa kani-kanilang grupo. Walang sinuman ang lumalapit sa kanya na parabang may isang hindi nakikitang pader na nakapalibot sa kanyang kinaupuan. Sa oras ng paliligo sa poso, siya ang laging nahuhuli. Naghihintay na mauna ang lahat bago siya mismo ang gumamit ng tubig. Ngunit ang pinakamatinding eksena na nasaksihan ni Leo ay nangyari sa oras ng paglalaro sa hardin. Isang grupo ngang mas nakakatandang lalaki sa pangunguna ng isang batang kinikilalang si Berto ang pumalibot kay Maya. "Hoy, mangkukulam!" sigaw ni Berto. "Bakit hindi ka pumasok sa simbahan? Natatakot ka ba kay Jesus?" Nagtawanan ang makasama nito. Hindi kumibo si Maya.
Lalo lamang niyang niyakap ang kanyang tuhod, ngunit hindi doon natapos ang pang-aapi. May inilabas si Berto mula sa kanyang bulsa. Isang maliit na rosaryo na gawa sa kahoy. Iwinasiwas niya. Ito sa harap ni Maya na parang isang sandata. Tingnan natin kung masusunog ka, sabi pa nito. Ang reaksyon ni Maya ay hindi inaasahan ni Leo. Hindi ito simpleng takot, ito ay malagim na paghihirap. Umatras si Maya na parang nasasaktan na papikit ng mariin at may mahinang ungol na lumabas sa kanyang lalamunan. Na para bang ang banal na bagay na iyon ay isang nagbabagang bakal na idinidikit sa kanyang balat. Mabuti na langit dumating ang isang madre. Sinawi ang bata at tinaboy palayo. Ngunit ang imahe ang paghihirap sa mukha ni Maya ay tumata ng malalim sa isipan ni Leo. Kinahapunan nagsimulang umambon. Ang lahat ng mga bata ay nagtakbuhan para sumilong sa ilalim ng media agwa ng kapilya. Nagtatawanan habang pinapanot ang pagpatak ng ulan. Lahat sila, maliban kay Maya. Sa halip na sumilong, tumakbo siya papalayo sa simbahan. Sa gitnang hardin, hinahayaan ang sarili na mabasa ang ulan. Napanot ni Leo ang isang bagay na mas lalong nagpatindik ng kanyang mabalahibo. Ang tubig ulan na umagos mula sa bubong ng simbahan, na dapat sanay ordinaryong tubig lamang, ay tila nagiging sanhing ang kanyang pagkabalisa sa tuwing may talsik na tatama sa kanya mula sa direksyon ng simbahan. Napapangiwi siya. Doon napagtanto ni Leo na ang takot ni Maya ay hindi lamang sa istruktura ng simbahan kundi sa lahat ng bagay na sumisimbolo dito, sa lahat ng bagay na binasbasan at itinuturing na banal. Ang pagmamasid ay hindi na sapat. Ang nakikita niya ay hindi na simpleng kwento ng bata o pamahiin. Ito ay isang tunay na kalbaryo para sa isang batang walang kalaban-laban. Naramdaman niya ang isang tungkulin, hindi lamang bilang isang magiging alagad ng Diyos, kundi bilang isang kapwa-tao na nakakakita ng pagdurusa. Kailangan niyang malaman ang buong kwento, hindi mula sa mabulong-bulungan, kundi mula sa taong pinakamatagal ng nakakakilala kay Maya. Kaya naman, pinatatak niya ang kanyang loop at hinanap si Sister Agnes. Natakpuan niya ang mabait na madre sa kusina ng kumbento. Naghahanda ng gulay para sa hapunan. Ang amoy ng nilulutong pagkain at ang payapang ngiti ni Sister Agnes ay tila kabaliktaran ng kaguluhang namumuo sa isip ni Leo. Sister, maari po ba akong magtanong? Magalang na sabi ni Leo, tungkol po kay Maya. Napabuntong hininga si Sister Agnes. Isang malungkot ngunit maunawaing tingin ang ipinukol niya kay Leo. Ibinaba niya ang hawak na kutsilyo. Halika, maupo ka. Aniya. Tinuturo ang isang maliit na bangko. Alam kong darating ang araw na may magtatanong din ng seryoso tungkol sa kanya. Nagsimulang makwento ang madre. Halos 10 taon na ang nakalipas panimula niya. Isang gabing malakas ang ulan at kulok. May narinig kaming iyak ng sanggol sa labas ng tarangkahan. At doon, salop nga isang basket na yarisan nito. Nakita namin siya, basang-basang ngunit mahimbing ang tulok. Wala raw kahit anong sulat. Tanging isang kumot na may burda ng hindi pamilyar na bulaklak. Isang biyaya raw ang turing nila sa sanggol. Pinangalanan nila siyang Maya hango sa ibong malaya. Simbolo ng pag-asa. Ngunit ang pag-asang iyon ay agad na sinubok. Nang araw kanyang binyak, pagpapatuloy ni Sister Agnes. Habang ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig sa alaala, dinala namin siya sa loob ng simbahan. Pagdating pa lang namin malapit sa may banitadong tubig, nagsimula siyang umiyak. Leo, hindi iyon ordinaryong iyak ng sanggol. Iyon ay isang sigaw na punong paghihirap na parang may kung anong dumudurok sa kanyang munting katawan. At ang kanyang balat bigla itong nagkulay talong. Sa natakot sila, inakalang may malubha itong sakit. Sinubukan nilang muli makalipas ang ilang linggo sa isang misaangang linggo. Sa pagkakataong iyon, sabi ngang madre hindi na siya sumigaw. Pagtawid pa lang namin sa pintuan ng simbahan, bigla siyang nanlambot sa aking mabraso. Tumigil siya sa pahinga. Dua na kagulo sila. Dali-dali siyang inilabas. At si Father Damian ay halos lumuhot sa lupa sa pagdarasal habang sinusubukan nilang bigyan ng hangin ng sanggol. Sa sandaling nailabas nila siya sa bakuran sa ilalim kalangitan, bigla itong huminga ng malalim at muling umiyak.
Paulit-ulit daw iyong nangyari sa iba't ibang paraan habang siya ay lumalaki. May isang beses, nung siya ay 3 taong gulang na, sinubukan nilang muli. Iniisip na baka nawala na ang kung anumang karamdaman niya. 2 hakbang pa lang ang nagagawa niya papasok. Malungkot na sabi ni Sister Agnes. Bigla siyang bumaksak at nawalan ng malay. Tumigil ang tibok ng kanyang puso sa loob ng halos 1 minuto. 3 simula nun, hindi na nila sinubukan pa. Hindi siya demonyo. Leo, pagtatapos ngang madre, habang pinupunasan ang isang luhang pumatak sa kanyang pisngi. Mabait na bata si Maya. Ngunit may isang bagay sa kanya, isang kalungkutan, isang sakit na hindi kayang gamutin ng siyensya o kahit ng aming ngadasal, lalo na kung gagawin sa loob ng simbahan. Nagpasalamat si Leo kay Sister Agnes at tahimik na umalis sa kusina. Ang bigat ng kanyang narinig ay tila isang malaking bato na pumasan sa kanyang dibdib. Ang misteryo ay mas malalim at mas kalunos-lunos kaysa sa kanyang inakala. Hindi na ito simpleng pak-usisa. Ito ay naging isang malalim na pakikiramay. Alam niyang hindi na siya maaring manatiling tagamasid lamang. Kailangan niyang lumapit kay Maya. Hindi na para siyasatin ang isang sumpa, kundi para subukang unawain ang isang kapwa. Ilang gabi ang lumipas mula nang kausapin ni Leo si Sister Agnes, at sa bawat gabing iyon, ang kanyang pagtulog ay hindi na naging mahimbing. Ang nakwento ng madre ay nag-iwan ng malalim na markas sa kanyang isipan nga imaheng paulit-ulit na bumabalik sa tuwing ipipikit niya ang kanyang nga mata, ang itsura ng isang sanggol na nagkukulay ube, ang katahimikan na isang munting katawan na tumigil sa pahinga, ang dating payapang gabi sa bahay kalinga ay tila nagkaroon ng sariling tinig. Ang bawat ugong ng hangin sa masiwang ng lumang kahoy, ang bawat huning ang kuliglik sa labas at ang bawat kaluskos nga dahon ay tila bumubulong ang pangalan ni Maya. Naging isang obsesyon ang misteryo, isang palaisipan na mas mahirap unawain kaysa sa pinakakumplikadong aral sa Latin na kanyang pinaaralan. Isang gabi, habang si Leo ay nasa gitna ng kanyang magulong pag-isip, naramdaman niya ang marahang pag-alok sa kanyang kama. Leo, gising. Isang pabulong na tinik ang kanyang narinig. Si Miguel, mula sa itaas nga ang kanilang double deck, ay nakadungaw. Ang mukha ay bakas ang pagkainip. Ano ba? Inis na sagot ni Leo. Nahihi ako. Samahan mo ako sa likod. Pakiusap ni Miguel. Kahit labag sa loob, bumanggong si Leo. Alam niyang duwag si Miguel sa dilim. At ang banyo ay nasa pinakadulo ng kanilang dormitoryo, malapit sa bakod na naghihiwalay sa ampunan at sa madilim na gubat sa likuran. Naglakad sila ng dahan-dahan. Ang bawat yapa sa malamig na samantadong sahig ay tila isang malakas na ingay sa katahimikan gabi. Ang sinag lamang ng buwan na tumatagos sa mabintana ang nagsisilbi nilang ilaw. Habang papalapit sila sa banyo, biglang huminto ang sabay-sabay na huningang akuliglik, na para bang may isang presensyang pumutol sa kanilang awitan. Ang katahimikan na pumalit ay mas nakakakilabot pa. Bilisan mo, bulong ni Leo. Itinutula ang kaibigan papasok sa banyo. Naiwan si Leo sa labas, nakasandal sa pader. Pinakikiramdaman ang kakaibang katahimikan. At doon, sa gitnang katahimikang iyon, may narinig siyang isang tinig, mahina at malumanay. Kilala niya ang boses na iyon. Ito ang tinig ni Maya. Ngunit may kausap ito, isang boses na malalim magaspang at tila nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Isang bulong na hindi binubuo ang mga salitang naiintindihan. Sakto namang lumabas si Miguel mula sa banyo, ang mukha ay namumutla. Narinig mo yon? Tanong nito, ang boses ay nanginginig. Tumango lamang si Leo. Itinaas ang isang daliri sa kanyang labi bilang senyas na manahimik. Ang takot ay nagsimulang gumapang sa kanyang sistema. Ngunit mas matindi ang pwersang kanyang kuryosidad. Hinila niya si Miguel. Nahalatang ayaw sumama. At dahan-dahan silang gumapang patungo sa direksyon ng mga boses. Nagtago sila sa likod ng isang malaking punong balete. Ang mga dambuhalang ugat nito ay nagsilbing perpektong panangga. Mula sa kanilang pinagtataguan, kitang-kita nila ang eksena.
Nakatayo si Maya sa pinakadulong bakuran, kung saan ang maikling damong hardin ay sumasalubong sa maligaw na halaman ng gubat. Sa kanyang harapan ay isang figura, isang anino na mas maitim pa kaysa sa gabi. Ito ay matangkat, hindi natural ang tangkat, at tila walang tiyak na anyo, na parabang ito ay gawa sa usok na nakatawang tao. Hindi nila maaninag ang mukha nito. Tanging ang dalawang nagbabagang tuldok na tila mga mata lamang ang kanilang nakikita. Biglang umihip ang hangin mula sa direksyon ng gubat. At kasabay nito ay isang mabahong amoy ang tumama sa kanilang pang-amoy. Hindi ito ordinaryong amoy. Ito ay amoy nabubulok na dugo na hinaluan ng amoy ng basang lupa at kamatayan. Napahawak si Miguel sa kanyang ilong, nakpipigil na masuka. Ngunit ang mata ni Leo ay nanatiling nakatutok sa eksena. Sa isang sandali, iniangat ng misteryosong nilalang ang isa nitong kamay at nahagip ito ngang sinangang buwan. Halos mapasingap si Leo sa kanyang nakita. Hindi iyon kamayng tao. Ang balat nito ay kulay abo, tuyot at dikit na dikit sa mabuto. Ang maugat ay tila mauwat na gumagapang sa ilalim nito. Ang madaliri ay abnormal ang haba, payat at nagtatapos sa mga mahabang kuko na maitim, basak at hugis kutsilyo. Ito ay braso ng isang halimaw. Narinig nila ang mahinang boses ni Maya. Babalik po ako bukas. Sabi nito na may halong pakiusap. Ang nilalang ay tumugon sa pamamagitan ng isang mahinang ungol na yumanik sa hangin bago ito dahan-dahang umatras at tuluyang nilamon ng kadiliman ng gubat na parang hindi ito kailanman naroon. Naiwan si Maya na nakatayo ng ilang sandali, nakatingin sa gubat, bago marahang tumalikot at naglakad pabalik sa dormitoryo. Sa sandaling iyon, tila natauhan sina Leo at Miguel. Hindi na nila hinintay na makalayo si Maya. Mabilis at tahimik silang tumakbo pabalik sa kanilang kwarto. Ang kanilang mapuso ay kumakaripas sa takot. Pagkasara ng pinto, napasandal si Miguel dito habol ang kanyang hininga. Nakita mo yon? Leo, nakita mo ba yon? Halos pasigaw na bulong niya. Demonyo yon! Demonyo ang kausap niya. Kaya pala hindi siya makapasok sa simbahan. Kailangan nating sabihin ito kay Father Damian ngayon na. Ngunit pinigilan siya ni Leo. Huwag. Maring sabi ni Leo, kahit ang sarili niyang boses ay nanginginig, huwag muna. Takot na takot si Leo, ngunit ang kanyang isipan ay mabilis na nagpoprosesong lahat. Naalala niya ang tono ng boses ni Maya. Ito ay pakiusap, hindi utos. Naalala niya ang paghihirap sa mukha nito nang makita ang rosaryo. Kung kasabwat siya ng demonyo, bakit siya masasaktan sa banal na bagay? Hindi magtugma ang mga detalye. Hindi natin alam ang buong kwento, Miguel, sabi ni Leo. Paano kung nasa panganib siya? Paano kung hindi niya iyon kagustuhan? Kung magsusumbong tayo ng hindi natin alam ang lahat, baka lalo lang natin siyang mapahama. Bumalik si Leo sa kanyang kama. Ngunit alam niyang hindi na siya makatulog sa gabing iyon o sa mga susunod pa. Ang amoy ng nabubulok na dugo ay tila na natili sa kanyang pang-amoy. Ang imahe na malagim na braso ay nakaukit na sa kanyang isipan. Ang misteryo ni Maya ay hindi na isang malungkot na kwento tungkol sa isang batang may sakit. Ito ay bumaktas na sa isang hangganan. Isang mundo ang maanino at mga nilalang na hindi dapat nabubuhay. Alam niyang mas malalim pa rito ang kanyang kailangang tuklasin at kahit na nanginginig siya sa takot, ang kanyang determinasyon na malaman ang katotohanan ay mas lalo pang tumibay. Ang mas sumunod na araw para kay Leo ay punong panlob na pakikipaglaban. Sa umaga, sa liwanag ng araw, ang kanyang isipan ay malinaw at lohikal. Sinusubukang kumbinsihin ang sarili na baka ang nakita nila ni Miguel ay isang laro lamang ng dilim at takot, isang masamang panaginip. Ngunit sa paglubok ng araw, sa pagdatal ng gabi, ang lahat ng kanyang pagdududa ay naglalaho at napapalitan ng malagim na katotohanan. Ang alaala ng braso ng halimaw at ang amoy ng kamatayan ay bumabalik upang guluhin ang kanyang diwa. Lalong naging mahirap ang lahat dahil sa patuloy na pangugulit ni Miguel. Huwag kang lalapit sa kanya, Leo! Sinasabi ko sa iyo, may masamang espiritu sa kanya! Paulit-ulit na babala ng kaibigan.
Ang mga mata nito ay laging nakabantay. Tinitiyak na may distansya sa pagitan ni Leo at ni Maya. Ang takot ni Miguel ay nagsilbing representasyon ng sariling takot ni Leo. Isang boses sa kanyang isipan na nagsasabing lumayo siya na walang mabuting may dudulot ang pag-usisa sa mga bagay na hindi dapat malaman. Ngunit may isa pang boses na mas malakas, ang boses ng kanyang konsensya at ng kanyang awa. Hindi niya kayang ipaksa walang bahala ang imahengang isang malungkot na batang babae na nag-iisa sa ilalim ng puno, ang batang nasasaktan sa harap ng rosaryo, ang batang mas pinipiling mabasang ulan kaysa sumilong malapit sa simbahan. Napagtanto niya na ang katotohanan ay hindi matatakpuan sa makwento ng iba o sa pagmamasit mula sa malayo. Ang tanging paraan ay ang harapin ang misteryo mismo. Kailangan niyang kausapin si Maya. Nagpasya siyang lalabagin niya ang babala ni Miguel at ang sarili niyang pag-alinlangan. Kailangan niyang tamang pagkakataon. Hindi niya maring basta na lang lapitan si Maya sa gitnang aramihan. Ito'y magiging isang eksena at tiyak na tatakbo lamang ito palayo. Kaya't sinimulan niyang pag-aralan ang kilos ni Maya. Napansin niyang tuwing hapon, pagkatapos ng merienda, palagi itong nawawala sa paningin. Isang araw, sinundan niya ito ng maingat. Dinala siyang kanyang paa sa likuran ng lumang labahan ng kumbento, isang lugar na bihirang puntahan dahil sa mabaging at mataas na damo. At doon, sa isang maliit at nakatagong sulok, natakpuan niya ang santuaryo ni Maya. Isang maliit na espasyo na nilinis niya mula sa mga damo, kung saan nagtanim siya ng mga ligaw na bulaklak at ilang halamang gamot. Ang lugar ay simple, ngunit bakas ang pag-aalaga. Dito nagtatago si Maya mula sa mapanghusgang mamatangang mundo. Nakita niya itong nakaluhot, nakatuon sa isang bagay sa kanyang harapan. Dahan-dahang lumapit si Leo at doon niya nakita ang isang maliit na ibong pipit na nasa lupa. Ang isa nitong pakpak ay pilipit sa isang anggulong hindi natural. Sinusubukan ni Maya na painumin ito na tubig gamit ang isang dahon. Ang kanyang galaw ay puno na ang pag-ingat at lambing. Ito na ang pagkakataon. Huminga ng malalim si Leo at dahan-dahang humakbang. Kailangan niya ng gamot, mahinang sabi niya. Nagulat si Maya. Napatalon ito na parang isang pusang nahuli. Ang kanyang mata ay nanlaki sa takot at ang kanyang buong katawan ay naghanda ng tumakbo. Mabilis na itinaas ni Leo ang kanyang dalawang kamay, isang senyas kang pagsuko. Huwag kang matakot, sabi niya sa pinakamahinahong boses na kaya niya. Hindi kita sasaktan. Gusto ko lang tulungan yung ibon. Tinitigan siya ni Maya ng ilang sandali. Sinusuri kong nagsasabi siya ng totoo. Ang takot sa mga mata nito ay dahan-dahang napalitan ng pag-aalala para sa ibon. Tumango ito ng marahan. Alam ko kung paano gumawa ng sprint, sabi ni Leo. Sandali lang, kukuha ako ng gamit sa klinika. Iniwan niya ang kanyang sinelas sa lupa upang ipahiwatik na babalik siya at mabilis na tumakbo. Bumalik siya dalang isang maliit na botang herbal na langis na laging gamit ni Sister Agnes. Ilang piraso ng malinis na tela at dalawang patpat mula sa ice drop. Sa mga sumunod na minuto, nagtrabaho sila ng tahimik. Itinuro ni Leo kay Maya kung paano hawakan ng tamang ibon upang hindi ito lalong masaktan. Habang marahan niyang nilalagyan ng langis ang pilay na pakpak, ipinapaliwanag niya ang bawat hakbang. Itong langis para hindi mamaga bulong niya at itong mga patpat para hindi gumalaw ang buto habang naghihilom. Sa isang pagkakataon, nagdikit ang kanilang mga kamay. Naramdaman ni Leo ang panlalami ng balat ni Maya, ngunit hindi niya ito pinansin. Ang mahalaga ay ang ibon, ang kanilang pinaksamang misyon na nagbuklot sa kanila sa sandaling iyon. Ang kanilang magkilos ay naging isang sayang pagtutulungan, isang komunikasyong hindi nangangailangan ng salita. Matapos nilang mailagay ang maliit na splint at may balot ng maingat ang pakpak, gumawa si Leo ng isang pansamantalang pugat gamit ang isang maliit na karton at mga tuyong dahon. Inilagay nila doon ang ibon. Umupo sila sa damuhan makatabi pinapanod ang natutulog na ibon.
Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na punong takot kundi ang isang pinagsamahang kapanatagan. Palagi ka ba dito? Tanong ni Leo. Binabasag ang katahimikan sa isang simpleng tanong. Umiling si Maya. Kapag malungkot po ako, halos pabulong niyang sagot. Dito lang po tahimik. Ako naman, sa library, sabi ni Leo. Sinusubukang humanap ng pagkakatulat. Tahimik din doon. Muli, katahimikan. Ngunit sa pagkakataong ito, mas comfortable na. Nakita ni Leo ang isang panibagong mukha ni Maya, hindi ang anak ng demonyo, hindi ang batang maylap, kundi isang simpleng batang babae na naghahanap ng kapayapaan. Maya, di ba? Tanong niya. Kahit alam na niya ang sagot, tumango ito. Ako naman si Leo, sabi niya, kasabay ngang isang maliit na ngiti. Dumating ang oras ng pagdadasal sa hapon. Kailangan nang bumalik ni Leo. Babalikan natin siya bukas, sabi niya. Tumutukoy sa ibon para bigyan ulit ng pagkain. Tumayo siya at pinakpagan ang kanyang pantalon. Nag-atubili siya ng isang sandali bago nagsalita muli. Salamat sa tulong mo, Maya. Tumango lang ulit si Maya. Ngunit sa pagkakataong ito, may bahagyang kurba sa kanyang mga labi. Isang anino ng isang ngiti habang naglalakad si Leo pabalik sa dormitoryo. Isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa kanya. Ito ay isang halongang tagumpay at ng mas mabigat na responsibilidad. Nagawa niyang buksan ang isang pinto na matagal nang nakasara. Lumingon siya at nakita niya si Maya na marahang hinihimas ang isang talulot ng bulaklak sa kanyang munting hardin. Alam niyang ang misteryo ay malayo pa sa paglutas. Hindi nabanggit ni Maya ang gabi, ang nilalang o ang simbahan. Ngunit sa araw na iyon, natakpuan niya ang tao sa likod ng enigma. Isang marupot na binhi ng tiwala at pagkakaibigan ang naitanim. Sa mga sumunod na araw, isang bagong rutin ang nabuo sa pagitan ni Leo at Maya. Tuwing hapon, pagkatapos ng kanyang gawain, dadalaw si Leo sa lihim na hardin. Makasama nilang pinapakain at ginagamot ang ibong pipit na unti-unti nang nakakaroon muling lakas. Ang dating katahimikan ni Maya ay napalitan ng mahinang tawa at paminsan-minsang pakukwento. Ikinuwento niya ang pangalan ng bawat bulaklak na kanyang itinanim, ang makwento ng makulisap na dumadalaw dun. Ngunit ni minsan ay hindi niya nabanggit ang tungkol sa kanyang kalagayan sa simbahan o sa gabi. Para kay Leo, ang bawat ngiti mula kay Maya ay isang maliit na tagumpay. Isang patunay na sa likod niyang misteryo ay isang tunay na tao. Ngunit ang bagong pagkakaibigang ito ay nakdulot ng lamat sa samahan nila ni Miguel. Ang dati laging nakabuntot sa kanya ay ngayon umiwas na. Sa tuwing nakikita ni Miguel na papalapit si Leo kay Maya, ang mukha nito ay napupuno na pag-aalala at takot. Kinakain ka ng kadiliman niya, Leo. Sabi ni Miguel isang araw, hinila si Leo palayo sa hardin. Kaibigan mo ako, kaya binabalaan kita. Hindi ordinaryong batayan. Layuan mo na siya bago pa mahuli ang lahat. Ang salita ni Miguel ay parang matinik na tumusok sa puso ni Leo. Nahati siya sa pagitan ng katapatan sa kanyang kaibigan at sa bagong usbong na awa at responsibilidad para kay Maya. Alam niyang hindi habang buhay ay maaari niyang balewalain ang katotohanan. Ang imaheng halimaw sa gubat ay isang bangungot na kailangan niyang harapin. Naisip niya na upang tunay na matulungan si Maya, kailangan niyang malaman kung ano o sino ang nilalang na iyon. Isang kaibigan ba ito o isang amo na nagpapahirap sa kanya? Kaya't isang gabi, buo na ang kanyang desisyon. Susundan niya muli si Maya. Ngunit sa pagkakataong ito, kailangan niyang kasama isang saksi. Kailangan niya si Miguel. Hinintay niyang maging mahimbing ang tulok ng lahat bago niya ginising ang kaibigan. Miguel, gising. Bulong niya. Agad na napabalikwas si Miguel. Ang mga mata ay nanlalaki sa takot. Saan ka pupunta? Huwag mong sabihin kailangan nating malaman ang putol ni Leo sa sasabihin nito. Hindi tayo pwedeng mabuhay sa takot at haka-haka. Kung demonyo nga iyon,
Kailangan nating malaman para mailigtas natin si Maya. Kung hindi naman, kailangan nating malaman para tigilan na natin ang pahuhusga sa kanya. Sa parehong paraan, kailangan natin ang katotohanan. At kailangan kita, Miguel, hindi ko to kayang mag-isa. Nanginginig si Miguel, ngunit sa mga mata ni Leo, nakita niya ang determinasyon at katapatan. Pagkatapos ng ilang sandaling pag-alinlangan, marahan itong tumango. Muli, gumapang sila palabas sa kadiliman ng gabi. Ngunit ngayon, ang bawat anino ay tila mas mahaba. Ang bawat kaluskos ay mas malakas. Ang daan patungo sa likod ng ampunan ay tila isang paglalakbay patungo sa bibig ng impyerno. Bumalik sila sa kanilang pinagtataguan sa likod ng punong balete. Ang paghihintay ay isang uring torture. Bawat minuto ay parang isang oras. Si Miguel ay nanginginig sa ginaw at takot habang si Leo naman ay pinapanatili ang kanyang sarili na alerto. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. At tulad ng dati, lumitaw si Maya mula sa dormitoryo. Isang puting anino sa dilim, naglalakat ng walang ingay patungo sa hangganan ng gubat. Ilang sandali pa, mula sa pagitang ng mga puno, lumabas ang nilalang. Sa pagkakataong ito, tila mas malinaw ang kanilang paningin. Mas nakikita nila ang payat at halos kalansay na katawan nito. Ang paraan ng paggalaw na tila lumulutang. Ang dalawang pulang tuldok na nagsisilbing mamata nito ay mas matingkad. Puno ng isang talinong hindi para sa tao. Ang mabahong amoy ay mas matapang, halos makasuka sila. Ngunit may kakaiba sa pakikitang ito. Ang mabulong nilalang ay mas mariin. May diin galit o pagkainip. Si Maya naman ay tila nakikipagtalo. Ang kanyang tinig ay suplikadong nagsusumamo. Hindi pa po panahon. Narinig nilang sabi ni Maya. Pakiusap. Bilang tugon, itinaas ngang nilalang ang mahaba nitong kamay na may matutulis na kuko at iwinasiwas ito sa hangin malapit sa mukha ni Maya. Naporong si Maya. Isang maliit na tunog ng takot ang kumawala sa kanya. Iyon ang naging hudyat para kay Leo. Ang lahat ng kanyang pag-alinlangan ay naglaho, napalitan ng purong galit at pagnanais na protektahan ang kaibigan. Ang nakita niyang pag-atras ni Maya ay sapat na katibayan na ito ay nasa panganib. Kailangan nating gumawa ng ingay. Itaboy natin yan. Bulong niya kay Miguel. Dumampot si Leo ng isang bato na kasinlaki ng kanyang kamao. Si Miguel sa kabila ng nginginik ng gatuhot ay ginaya ang kaibigan. Ang kanyang katapatan kay Leo ay nanaik sa kanyang matinding takot. Itinapon ni Leo ang unang bato. Tumama ito sa dibdib ng nilalang. Ngunit ang tunok hindi tunok ng batong tumama sa laman, kundi isang mapurol at basang tunok na parang tumama sa isang nabubulok na karne. Napatigil ang nilalang hindi dahil sa sakit kundi sa gulat. Ang mapulang mata nito ay mabilis na bumaling sa kanilang pinagtataguan. Kasunod nun ay ang bato mula kay Miguel at sunod-sunod na maliliit na bato ang kanilang ipinaulan sa direksyon ng halimaw. Adon, isang tunok ang kumawala mula sa nilalang, isang tunok na hinding-hindi nila malilimutan habang buhay. Ito ay isang nakakabinging sigaw. Isang sigaw na pinahalong at tungal ngang isang mabangis na hayop, tili ngang isang taong pinahihirapan at isang bagay na mas malagim pa. Ang tunok ay tila pumunit sa katahimikan ngang gabi at naramdaman nila ito hanggang sa kaibuturan ngang kanilang mabuto. Tumingin ang nilalang sa kanila ng may purong pagkamuhi bago ito tumalikot at naglaho sa gubat sa isang bilis na hindi kapani-paniwala. Humahangos na tumayo sina Leo at Miguel. Ang kanilang mga dibdib ay bumababa at tumataas. Isang pinahalong takot at tagumpay ang kanilang naramdaman. Nagawa nila, nailigtas nila si Maya. Lumingon si Leo kay Maya. Inaasahan na makikita ang pasasalamat o kahit man lang ginhawa sa mukha nito. Ngunit ang kanyang nakita ay isang bagay na nagpayanik sa kanyang buong pagkatao. Ang mukha ni Maya ay hindi nagpapakitang kaginhawahan. Ito ay nakapilipit sa isang maskarang matinding galit.
Isang galit na hindi niya pa kailanman nakita sa malumanay nitong mukha. Ang mga mata nito ay nag-alap sa pagkasuklam. "Anong ginawa ninyo?" Sigaw niya sa kanila. Ang boses nito ay basag sa samangloob at pagtataksil. "Bakit ninyo sinaktan ang tagapagbantay ko?" Ang umaga pagkatapos ng insidente sa gubat ay nababalot ng isang makapal at hindi magandang katahimikan. Ang dating simpleng mundo ng Bahay Kalinga ay tila nabiyak sa tatlo. Si Miguel, na dating laging nakangiti, ay ngayoy parang isang basang sisiw na hindi mapakali. Ang kanyang nga mata ay laging puno ang takot. Iniwasan niya hindi lamang si Maya, kundi pati na rin si Leo. Sa tuwing magtatama ang kanilang malandas, mabilis itong yumuyuko at lumiliko, na parabang si Leo ay may dalang nakakahawang sakit. Ang pagkakaibigan nila ay nagkaroon ng malaking lamat. Pinahiwalay ngang isang katotohanang pareho nilang nasaksihan, ngunit makaiba ang naging pagtanggap. Si Maya naman ay tila naktayong isang pader na mas mataas at mas matibay pa kaysa dati. Ang maliit na pagbubukas ng kanyang kalooban, ang magamunting ngiti, ang marupok na tiwalang ibinigay niya kay Leo ay naglahong parang bula. Hindi na niya ito tinitignan. Sa oras ngang pagkain, sa hardin, kahit saan, umiwas ang kanyang mata. Para sa kanya, ang ginawa ni Leo ay isang sukdulang pagtataksil. At si Leo, naiwan sa gitna, pinahihirapan ng makasalungat na damdamin. Ang sigaw ni Maya na puno ang samangang loob ay paulit-ulit na tumatatakbo sa kanyang isipan. "Bakit ninyo sinaktan ang tagapagbantay ko?" Tagapagbantay? Paano naging tagapagbantay ang isang halimaw na may makukong kayang pumunit na laman at mamatang ng alap na parang baga? Sinubukan niyang lapitan si Maya upang humingi ng tawad, upang magpaliwanag na ang tanging intensyon niya ay protektahan ito. Ngunit sa unang hakbang pa lang niya, mabilis na itong tumakbo palayo na parang nakakita ngang multo. Naiwan siyang mag-isa, nalilito at pinagtataksilang ang sarili niyang maalaala. Sa gitnaeng tensyon na ito, isang hindi inaasahang pangyayari ang lalong gumulo sa kanilang lahat. Isang makintab at itim na sasakyan. Isang uri na madalas lang makita sa mga pelikula, ang pumasok sa tarangkahan ng punan. Ang tunong mamahaling makina nito ay isang banyagang musika sa simpleng kapaligiran. Huminto ito sa harap na opisina ng simbahan at mula rito ay bumaba ang isang lalaki. Siya ay nasa katanghaliang gulang, nakasuot ng plansadong polo at mamahaling pantalon. Ang kanyang nga sapatos na gawa sa katat ay kumikinang sa sikat ng araw. Naglalakad siya ng may kumpiyansa. Ang kanyang bawat galaw ay nagsasabing siya ay isang taong may kapangyarihan at yaman. Ang lahat ng mga bata, pati na ang mga madre, ay napatigil sa kanilang mga ginagawa. Napatingin sa bisita ng may pakamangha. Mabilis na lumabas si Father Damian mula sa kanyang opisina upang salubungin ang panauhin. Ang kanyang ngiti ay abot nga, mas malawak kaysa sa karaniwan. "Senyor Costello, isang malaking karangalan ang inyong pagdalaw. Masiglang bating pari. Ang karangalan ay nasa akin, Father." Sagot ngang bisita. Ang kanyang boses ay malalim at may autoridad. Nakamayan sila. Ang kanilang pag-usap ay puno ngang formalidad. Sumunod sa likuran ni Father Damian si Sister Agnes. Ang ngiti nito ay magalang, ngunit ang kanyang mata ay mapanuri, tila mayroon siyang naramdamang kakaiba. Inutusan ni Father Damian si Leo at ang ilan pang mas nakakatandang bata na maghanda ng malamig na inumin at biswit para sa kanilang bisita. Ito ang nagbigay kay Leo ng pagkakataon na mapalapit sa opisina at marinig ang kanilang pinag-usapan. Sa lube ng opisina, abang nagsasalin si Leo N. Hughes, narinig niya ang pagpuri ni Senyor Costello sa gawain ng hampunan. Pagkatapos nga ilang minutong pagpapalitan ng papuri, direktang sinabi ng Senyor ang kanyang pakay. "Ang aking asawa, si Senyora Costello, ay matagal nang nangangarap na makaroon ng isang anak na aming alagaan," sabi nito. "Napagpasiyahan naming mag-ampon at ang inyong ampunan ang unang pumasok sa aming isipan." Kasunod ng kanyang pahayag,
inilabas niya ang isang sobremula sa kanyang kot at bilang pasasalamat sa inyong walang sawang paglilingkod sa mga bata. Nais ko sanang magalay ng isang munting donasyon. Pagpapatuloy niya habang inilalagay ang makapala sobre sa lamesa ng pari para sa pagkukumpuning ang bubong ng simbahan at marahil sa pagpapalawak ng dormitoryo ng bata. Ang alok ay malinaw, isang transaksyon na binalutang ng masalitang ang kabutihang loob. Ang pag-ampon at ang malaking halaga ng para ay makasama sa isang pangungusap. Ang mamata ni Father Damian ay nakningning sa tuwa nang makita ang sobre. Naku, isang hulog po kayong langit, Senyor Costello. Ang Panginoon na po ang magbabalik ng inyong kabutihan. Halos nanginginig sa galak na sabi ng pari. Nang hilingin ni Senyor Costello na makita ang mga bata, isang kakaibang ngiti ang sumilay sa labi ni Father Damian. Siyempre sagot nito. Ngunit kung ako po ang tatanungin, mayroon akong isang espesyal na bata sa isip. Isang batang kakaiba, ngunit sa aking palagay. Siya ang perpekto para sa inyo at sa inyong may bahay. Lumabas sila sa hardin kung saan naglalaro ang mga bata. Inilibot ni Father Damian ang kanyang paningin. Nilakpasan ang mga batang masayang nakukulitan at tumuon ito sa isang pamilyar na anino sa ilalim ng punong akasya. Maya, anak, halika rito. Tawag ng pari. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit may din ng isang utos na hindi maaring suwayin. Nag-atubiling lumapit si Maya. Ang kanyang mata ay nakatungo sa lupa. Tila lalo siyang lumit sa harap ng matangkat na si Senyor Costello. Pinagmasdan siya ng bisita mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mata ay matalim at ang kanyang ngiti ay hindi abot sa mga ito. Siya na nga, sabi ni Sir Costello sa isang tonong pinal. Ibinaling ni Father Damian ang kanyang tingin kay Maya, na ngayon ay halatang nalilito at natatakot. Maya, sabi ng pari, si Senyor Costello ay naparito dahil nais kaniyang ampunin at bigyan ng isang magandang pamilya. Ang reaksyon ni Maya ay mabilis at malinaw. Ang kulay sa kanyang mukha ay biglang nawala. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa sindak. Ayoko po, mabilis niyang sagot at humakbang paatras na parang gustong tumakbo. Sa isang iglap, ang mabait na mukha ni Father Damian ay naglaho. Napalitan ng isang ekspresyong seryoso at hindi matitinag. Maya, ito ay isang malaking biyaya. Huwag kang bastos, mariin niyang sabi. Hinawakan niya ng mahigpit ang balikat ng bata, pinipigilan itong makalis. Pag-usapan natin ito sa loob. Mula sa dikalayuan, pinanot ni Leo ang buong pangyayari at isang malami na takot ang gumapang sa kanyang buong katawan. Ngayon, naintindihan na niya ang lahat. Ang malaking donasyon, ang pagpili sa pinakakakaiba at walang kalaban-laban na bata, ang dipangkaraniwang pagpupumilit ni Father Damian, hindi ito pag-ampon. Isa itong bentahan. Nakita niya ang purong takot sa mga mata ni Maya habang hinihila itong pari kasama si Sister Agnes na tahimik na nakasunod pabalik sa opisina. Ang bantay hindi na isang halimaw sa gubat na kaya niyang batuhin. Ang banta ngayon ay nakaswat na abito, ang pinuno ng kanilang munting mundo, kasabwat ang isang mayamang tao na kayang bilhin ang lahat o sinuman na kanyang naisin. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Leo ang kawalan kapangyarihan at ang orasan ay nagsimula ng tumakbo. Ang mga araw pagkatapos ng pagbisita ni Senyor Costello ay tila nagpabagal sa pag-ikot ng mundo sa bahay Kalinga. Isang mabigat at nakakasukang tensyon ang namayani sa hangin. Si Maya ay naging isang bilanggo sa sarili niyang tahanan. Sa utos ni Father Damian, hindi na siya pinapayagang mag-isa sa kanyang lihim na hardin. Ang kanyang bawat galaw ay binabantayan. Madalas siyang ipinapatawag sa opisina ang pari para sa mga counseling session. Mapag-usap na sa pandinit ni Leo mula sa labas ay hindi naman pagpapayo, kundi isang walang tigil na pagpelit at pagpapakondisyon sa isipan ngang bata na tanggapin ang biyaya ng pag-ampon. Pinanot ni Leo ang lahat ng ito mula sa malayo. Isang pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan ang unti-unting dumudurok sa kanyang puso. Ang dating sigla sa mga mata ni Maya ay napalitan ng isang blangkong paksuko. Minsan,
Dinala ni Leo ang gumagaling na ibong pipit sa isang maliit na kahon malapit sa hardin. Umaasang makikita ito ni Maya at kahit paano'y magpapaalala sa kanilang sandaling pagtitiwala. Ngunit hindi na bumalik si Maya sa kanilang tagpuan. Ang ibon ay naging isang simbolo ng kanilang nasirang pakakaibigan. Isang hapon habang ang mga bata ay tahimik na nagbabasa sa maliit na silid aklatan, isang nakapanlulumong sigaw ang biglang pumunit sa katahimikan. Lahat ay nagulantang. Mabilis na nagtakbuhan ang madre at ang mamas nakakatandang bata patungo sa pinanggalingan ng sigaw. Sa sahig ng aklatan, nakita nila si Berto, ang batang laging nangunguna sa pang-asar kay Maya na umiyak at nanginginig habang hawak ang kanyang braso. Nang lapitan siya ni Sister Agnes, nakitang lahat ang sanhing ang kanyang pag-iyak. Sa kanyang braso ay may 3 mahahabang guhit, malalim at makakapantay, na tila iniwan ng matutulis na kuko. Dumudugo ito. At ang itsura ay hindi gawang ang simpleng kalmot ng pusa o pagkakagasgas sa isang matulis na bagay. Iyon ay manggakalmot ng isang mabangis na nilalang. Anong nangyari, Berto? Nag-aalalang tanong ni Father Damian na kararating lang. Sa gitna ng kanyang pagigbi, itinaas ni Berto ang kanyang nanginginik na daliri at itinuro ang isang madilim na sulok ng aklatan. Si Maya po, siya ang may gawa. Sigaw nito, bigla na lang po siyang nagalit. Nagiba ang itsura niya. Naging halimaw siya. Lahat ng mga mata ay napabaling sa sulok na itinuro ni Berto. At doon, nakasiksik sa pagitan ng isang estante at ng pader, ay si Maya. Nanginginig siya sa takot. Ang kanyang muka ay puno ng pakalito na parabang hindi niya maintindihan ang nangyayari. Paulit-ulit siyang umiling. Ang salita ay hirap lumabas sa kanyang bibig. Hindi po ako, bulong niya. Ang luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Agad na nagsiatrasan ang ibang mabata. Tinitignan siya na parabang siya ang mismong halimaw na inilarawan ni Berto. Ang mga madre ay nakpakita ng halo-halong reaksyon. Awa, pagkalito at takot. Tanging si Father Damian ang nanatiling kalmado. Ang kanyang muka ay isang maskara ng malalim na pag-alala. Ngunit sa isang iglap, nakita ni Leo ang isang dagliang kislap sa mga mata ng pari, isang bagay na hindi niya mawari na tila ba kasiyahan. Ang balita ay kumalat na parang apoy. Ang dating mabulong na demonyo ay naging mahayagang sigaw na aswang. Kinamit ni Father Damian ang insidente upang paktibayin ang kanyang desisyon. Ipinatawag niya ang lahat ng mga madre at sinabing, "Nakikita na ninyo, may isang kadiliman sa batang ito na hindi na natin kayang kontrolin." Siya ay isa ng panganib sa ibang mga bata. Ang pagdating ni Senyor Costello ay hindi nakataon lamang. Ito ay sagot ng Diyos sa ating mga dasal. Kukunin siya, Senyor, upang may pagamot sa mga espesyalista sa Maynila. Ito ang pinakamabuti para sa kaligtasan ng lahat. Ang kanyang salita ay makapangyarihan at pinal. Walang sinuman ang nangahas na sumalungat. Ang pag-ampon ay ipininta bilang isang aktong kaligtasan at awa. At ang kapalaran ni Maya ay tuluyan ng selyado. Hindi matanggap ni Leo ang lahat ng ito. Ang Mayang nakasama niyang mag-alaga ng isang sugatang ibon ay hindi kayang gumawang ganong kalupitan. Ngunit ang ebidensya, ang kakaibang kalagayan ni Maya, ang sarili niyang karanasan sa gubat, ay lumiliha ang isang nakakabaliw na pagdududa sa kanyang isipan. Kailangan niyang marinig ang katotohanan mula mismo kay Maya. Kinagabihan, nalaman niyang si Maya ay kinulong sa isang maliit na kwarto sa dating infirmary para sa kanyang sariling kaligtasan, sabi nila. Gamit ang isang bintanang hindi nakasara ng maayos, nagawa ni Leong makapasok. Naabutan niya si Mayang umiyak sa isang sulok. Yakap ang kanyang tuhod sa dilim. Puno ng desperasyon, hinarap siya ni Leo. "Maya, sabihin mo sa akin ang totoo," sabi niya. Ang kanyang boses ay pinahalong pakiusap at akusasyon. "Ikaw ba ang gumawa noon kay Berto? Ano ba talaga yung nilalang sa gubat? Aswang ba yon? Sabihin mo sa akin, Maya, aswang ka rin ba?" Para kay Maya,
Iyon na ang huling patak. Ang huling taong inakala niyang maaring umunawa sa kanya ay naroon ngayon sa kanyang harapan. Inuulit ang mga akusasyon ng lahat, ang takot, ang sama ng loob, ang pakiramdam ng pagiging ganap na nag-isa sa mundo ay sumabok sa loob niya. Wala kayong alam, sigaw niya. Ang luha ay bumuhos mula sa kanyang mamata. Lahat kayo ay pare-pareho. Pinabayaan ninyo ako. Sinubukan niyang tumakbo palabas. Itulak si Leo palayo sa kanyang daraanan. Umalis ka. Iwanan mo ako mag-isa. Sa kanyang pakasuklam at paknanais na makatakas, itinulak niya si Leo ng buong lakas. Ngunit ang lumabas mula sa kanya ay hindi ordinaryong lakas ng isang bata. Isang puwesang hindi niya kontrolado. Isang daluyong ang enerhiyang matagal nang natutulok sa kanyang pagkatao ang biglang kumawala. Ang pagtulak ay naging isang pagsabog. Si Leo ay tumalsik na parang isang basahan. Ang kanyang mapa ay umangat mula sa sahig. Ang kanyang pagbagsak ay mabilis at marahas. Ang likot ngang kanyang ulo ay tumama ng malakas sa batong pader. Isang matalas na sakit ang kanyang naramdaman. Sinundan ng pag-ikot ng kanyang paningin. Ang kadiliman ay mabilis na gumapang sa gilid ng kanyang mata. Ang huling imaheng kanyang nakita bago siya tuluyang mawalan ng malay ay ang mukha ni Maya. Puno ng sindak at gulat. Ang makamay nito ay nakatakip sa sariling bibig. Sa wakas ay napagtanto ang kanyang nagawa. Ang unang bumalik kay Leo ay ang sakit. Isang kumikirot na hapdi sa likod ng kanyang ulo na tila may mabigat na martilyong paulit-ulit na ipinupukpok dito. Kasunod nun ay ang mga amoy. Isang kakaibang pinahalong amoy ngang mamasa-masang lupa nga nasusuno na dahon ng halaman. At isang pamilyar na mabahong amoy na nakpaalala sa kanya ngang gubat. Ang amoy nga nabubulok na dugo. Idinilat niya ang kanyang mata. Madilim ang paligid. Ang tanging liwanag ay nakmumula sa isang maliit na apoy sa gitna ng espasyo. Ang maanino nito ay naksasayaw sa mga batong pader na nakapalibot sa kanya. Hindi ito ang infirmary. Hindi ito ang kanyang kwarto. Isa itong kuweba. Sinubukan niyang bumangon. Ngunit isang matinding pakahilo ang pumigil sa kanya. Dahan-dahan lang. Bata, isang boses ang nagsalita mula sa dilim. Mula sa isang sulok, dalawang anino ang gumalaw. Ang isa ay maliit at pamilyar. Si Maya. Ang mukha ay bakas ang takot at pagsisisi. Ang isa naman ay matangkad. Isang babae na hindi niya pa nakikita kailanman. Siya ay may angking ganda. Ngunit ang kanyang mamata ay tila naglalaman ng kalungkutan at karunungan ng daang taon. Isang aura ng kapangyarihan ang bumabalot sa kanya. Isang kapangyarihang nakpatindik sa mga balahibo ni Leo. Nasaan ako? Anong ginagawa ko dito? Tanong ni Leo. Ang kanyang boses ay paos. Tumingin siya kay Maya. Naghahanap ng sagot. Maya, anong nangyayari? Ang babae ang sumagot. Dinala ka namin dito pagkatapos ng nangyari. Sabi nito, ang boses ay ang parehong malalim at magaspang na boses na narinig niya sa gubat. Ngunit ngayon ay mas malinaw at kontrolado. Ligtas ka rito. Ako si Elena. Elena, pagulit ni Leo. At pagkatapos ay naalala niya ang lahat, ang pagtulak, ang pagbagsak. Ikaw, ang nilalang sa gubat, halos pabulong niyang sabi. Tumango si Elena. Ang kanyang mukha ay seryoso. Walang bahit ng pagsisinungaling. Oh, ako nga. At oras na para malaman mo ang buong katotohanan. Huminga ng malalim si Elena. Na parabang nakahanda siyang buksan ang isang baul nga lihim na matagal na niyang itinatago. Isa akong aswang. Diretsahan niyang sinabi. Isang mandurugo. Ipinanganak ako sa aming lahi, sa dilim kung saan ang mabatas ng tao ay walang saysay. Napaurong si Leo, ngunit pinanatili niya ang kanyang sarili na nakaupo. Ngunit minsan pagpapatuloy ni Elena, isang bakas ng lambing ang dumaan sa kanyang boses kahit ang nilalang ng dilim ay nakakahanap ng liwanag. Nakilala ko ang isang tao, isang magsasaka na may pusong mas dalisay pa kaysa sa bukal. Umibig kami. Isang pag-ibig na ipinagbabawal ng aming lahi at kinatatakutan ng mga tao. Sa tunak simulang mamuo, ang maluha sa mamata ni Elena
At mula sa pag-ibig na iyon, isinilang si Maya, isang anak ng dalawang mundo. Para sa aking lahi, siya ay isang kahihiyan, isang paglabag sa aming dugo. Ngunit para sa akin, siya ang aking buhay. Alam daw niyang hindi maaring lumaki si Maya sa mundo nga aswang, kung saan ang kahinaan ay kamatayan at ang awa ay isang kasalanan. Ngunit hindi rin siya maaring mamuhay kasama nga matao nang hindi nadidiskubre ang kanyang tunay na kalikasan. Kaya gumawa siya nga isang napakasakit na desisyon. Kaya tiniwan ko siya sa lugar na pinakakinatatakutan ng aming lahi. Sabi ni Elena, ang kanyang boses ay basak sa pintuan ng simbahan. Dua ipinaliwanag niya na ang bana na lupa ang simbahan ay nagsisilbing isang kulungan para sa dugong aswang ni Maya. Pinipigilan nito ang paglakas ng kanyang kapangyarihan at hinahayaan ang kanyang pagiging tao na manaig. Tiga ito rin ang pinakaligtas na lugar upang itago siya mula sa kanyang angkan na walang sawang naghahanap sa kanya. Hindi ko siya tunay na iniwan. Leo, sabi ni Elena, tumingin siya kay Maya ng may walang hanggang pagmamahal. Bawat gabi, sa loob ng 10 taon, binabantayan ko siya mula sa dilim. Ako ang kanyang tagapagbantay. Sa mga sandaling iyon, lahat ng piraso ng palisipan ay biglang nakabit-kabit sa isipan ni Leo. Ang hindi pagpasok ni Maya sa simbahan, hindi ito sumpa. Ito ay isang pisikal na reaksyon kanyang dalawang makasalungat na dugo. Ang magabi-gabing pagkikita, hindi ito isang demonyong ritual, kundi ang pagbisita ng isang anak sa kanyang ina. Ang halimaw sa gubat, hindi ito isang banta, kundi isang tagapagtanggol. Ngunit ngayon, nakbago ang tono ni Elena. Napalitan ng galit ang kalungkutan. Natakpo na nila kami. Ang aking angkan, si Father Damian, at si Senyor Costello, sila ay makasaping aking lahi. Matraidor na mas pinipili ang kapangyarihan kaysa sa pamilya. Ipinadala sila upang kunin si Maya. Ang mga kalmot kay Berto. Napaktantong sabi ni Leo. Sagot ni Elena. Ang kanyang mamatay nag-apoy. Gawa iyon ng isa sa kanila. Isang palabas. Ginawa nila iyon upang itula si Maya sa sulo, upang iparamdam sa kanya na isa siyang halimaw, upang katakutan siyang lahat, at upang mas madali siyang kunin nang walang tanong. Tumingin si Leo kay Maya. Ang batang babae na dating tinitingnan niya ng may pag-alinlangan at takot ay naroon ngayon sa kanyang harapan, umiyak ng tahimik. Ang bigat ng kanyang sikreto ay sa wakas na ihayak na. Ang lahat ng takot na naramdaman ni Leo ay napalitan ng isang matinding awa at pagsisisi. Naunawaan niya na ngayon ang lalim ng kanyang kalungkutan, ang bigat ng kanyang pasanin. Lumapit si Leo sa kanya. Hindi naalintana ang kiros sa kanyang ulo. Lumuhod siya sa harap ni Maya. At sa unang pagkakataon, tiningnan niya ito ng may buong pag-unawa. Patawarin mo ako, Maya, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Patawad kung hinusgahan kita. Hindi ko alam. Itinayo ni Maya ang kanyang ulo at sa gitna ng kanyang luha, isang maliit na ngiti ang sumilay. Tumingin si Elena sa kanilang dalawa. Ang babaeng aswang na kayang pumatay ng walang awa ay nakpakita ng isang bakas ngang pag-asa sa kanyang mamata. Nakita niyang ang binatang ito ay hindi na isang banta, kundi isang posibleng kakampi. Sa loob ng kuweba, sa harap ng nagliliyap na apoy, ang katotohanan ay nailantat na. Ang ngali niya ay naiguhit na. Sila ay hindi na isang binatang ulila, isang isinumpang bata, at isang halimaw. Sila ay tatlong nilalang na pinagbuklod ng isang mapanganib na sikreto at isang makakatulad na kaawe. Ang tanong ay hindi na ano si Maya, kundi ano ang ating gagawin. Ang hangin sa loob ng kuweba ay tila nakbago pagkatapos ng pag-amin ni Elena. Ang dating namumuong takot ay napalitan ng isang mabigat na determinasyon. Si Leo, na ngayon ay buo na ang pag-unawa sa sitwasyon, ay tiningnan ang ina at anak sa kanyang harapan hindi bilang mahalimaw kundi bilang isang pamilyang desperadong lumalaban para sa kanilang buhay.
Si Elena sa kabilang kanyang pagiging isang aswang ay nagpakita ng isang pag-aalaga na mas makatao pa kaysa sa kabanalan na ipinapakita ni Father Damian. Marahan niyang ginamot ang sugat sa ulo ni Leo gamit ang madinikdik na dahon na may amoy ng mentol. Ang kanyang daliring minsay nakita ni Leo bilang makuko ay ngayon ay puno ng pag-ingat. Kikilos sila ngayong gabi. Maring sabi ni Elena, ang kanyang mata ay nakatuon sa apoy na parabang nakikita niya ang hinaharap sa managlalarong apoy nito. Ang pagkawala mo kahit sandali lang ay isang senyales sa kanila na may nakaalam na ng kanilang sikreto. Hindi na sila maring magdahan-dahan. Kukunin nila si Maya sa lalong madaling panahon bago pa man may makapigil sa kanila. Dito nila binuo ang isang mapanganib na plano. Ang kanilang tanging layunin ay may labas si Maya mula sa ampunan at madala siya sa isang ligtas na takbuhan sa gubat. Hindi maaring lumapit si Elena sa bakuran ng simbahan. Ang banal na lupa ay labis na nakpapahina sa kanyang lakas. At ang paharap sa dalawang kapwa aswang sa ganoong kalagayan ay tiyak na kamatayan. Ang lahat ay nakasalalay ngayon sa mga balikat ni Leo. Kailangan niyang bumalik sa pugat ng mga ahas, magpanggap na walang alam at iligtas si Maya mula sa kanilang makamay. Ang pagbabalik ni Leo sa bahay Kalinga ay isa sa mga pinakamahabang paglalakat sa kanyang buhay. Bawat hagbang papalapit sa tarangkahan ay nagpapabigat sa kanyang dibdib. Ang kanyang ulong may benda ay nagsilbing paalalangang panganib na kanyang sinuong at susungin pa lamang. Pagpasok niya, sinalubong siya ng mga nagalalang mukhang ang ilang madre. Ngunit ang mukhang pinakakinatatakutan niyang makita ay ang siyang unang sumalubong sa kanya. Leo, anak, anong nangyari sa iyo? Tanong ni Father Damian. Ang kanyang boses ay punong huwat na paalala. Lumapit ito at sinuri ang kanyang ulo. Kinailangan ni Leong gamitin ang lahat ng kanyang lakas ng loob upang salubungin ang tingin ng pari. Ang mamatang dati niyang tinitinggalan ng may paganga ay ngayon ay nakikita niya bilang magabintana sa isang madilim at mapanlinlang na kaluluwa. Nadulas po ako sa may batuhan malapit sa ilog. Father, pagsisinungaling niya. Isang kwentong binuo nila ni Elena. Medyo nahilo lang po ako. Tila naniwala ang pari. Tinapik siya nito sa balikat. Mag-ingat ka sa susunod, sabi nito. At pagkatapos, sa isang mas seryosong tono, idinagdag niya. Dahil sa nangyari kay Berto at sa patuloy na pagiging kakaiba ni Maya, napagpasyahan ng aming konseyo na para sa kaligtasan ng lahat, si Maya ay ipagkakatiwala na natin kay Senyor Costello. Darating siya mamayang gabi upang siya ay sunduin. Bawat salita ng pari ay parang isang pako na ibinabaon sa puso ni Leo. Ang taning ng kanilang oras ay opisyal ng naitakda. Ang pinakamahirap na parte ng plano ay ang kasunod. Ang muling makuha ang tiwala ng nag-iisang tao na maaari niyang maging kakampi. Natakbuhan niya si Miguel sa kanilang kwarto na kaupo sa kama nito nakatingin sa kawalan. Nang makita siya nito, tumayo ito na punong gulat at ginhawa. Leo, buhay ka! Akala ko kung ano nang ginawa niya sa iyo. Sinabi ko na sa iyo. Sinaktan ka niya. Bakit may benda ka? Sunod-sunod na sabi ni Miguel. Hinintay ni Leo na huminahon ang kaibigan bago siya nagsalita. Miguel, maupo ka. May kailangan akong sabihin sa iyo at kailangan mong pakinggan ang lahat bago ka magsalita. At doon, sa kanilang maliit na kwarto, isinalaysay ni Leo ang lahat. Ikinuwento niya ang tungkol kay Elena, ang pag-ibig nito sa isang tao, ang pagsilang ni Maya, ang tunay na dahilan kung bakit ito iniwan sa simbahan, at ang pinakamasaklap sa lahat, ang tunay na pagkatao ni Father Damian. Ang mukha ni Miguel ay dumaan sa iba't ibang yugto ng emosyon mula sa pagkalito, sa pagtanggi hanggang sa purong takot. Si Father Damian, isang aswang, halos hindi makapaniwalang bulong ni Miguel. Impossible, Leo. Siya ang nagturo sa atin ng lahat. Hindi maaari. Miguel, maring sabi ni Leo, hinawakan niya ang balikat ng nanginginig na kaibigan. Naalala mo ba ang nakita natin sa gubat, ang braso, ang mamata, ang sigaw? Alam mong may katotohanan doon.
Ngayon, kailangan kong pumili kung sino ang paniniwalaan ko, ang paring nagsinungaling at nagbenta ng isang bata para sa pera o ang isang inang handang isugal ang lahat para protektahan ang kanyang anak. Ikaw, Miguel, sino ang pipiliin mo? Ang salitang ina ay tila may tumamang isang sensitibong bahagi sa puso ni Miguel na tulad niya ay isang ulilaring nangangarap ng pagmamahal ng isang magulang. Dahan-dahan, ang takot sa kanyang nga mata ay napalitan ng determinasyon. Tumango siya. Ano ang plano? Binuo nila ang plano sa loob lamang ng ilang minuto. Habang ang lahat ay abala sa paghahanda para sa pagdating ni Senyor Costello, si Miguel ang gagawang ang diversyon. Itatapon niya ang isang malaking kaldero sa kusina. Lilihang malakas na ingay at kaguluhan na akit sa atensyon ng magamadre na nagbabantay sa pasilyo. Sa sandaling iyon, si Leo naman ang pupunta sa infirmary kung saan nakakulong si Maya. Hindi sila dadaan sa karaniwang daan. Gagamitin nila ang likurang bahagi. Dadaan sa hardin ni Maya at lalabas sa isang butas sa bakot na tanging sila lamang mas nakakatandang bata ang nakakaalam. Ang huling parte ng plano ay ang senyas. Bago sila umalis, kailangang ilagay ni Maya ang isang bagay sa bintana ng kanyang silid. Ang kahon na may gumaling ng ibong pipit. Ito ang magiging hudyat kay Elena na mula sa kadiliman ng gubat ay nagmamasid na ang plano ay nagsimula na. Ang kanilang takpuan ay sa isang malaking puno ngang balete sa gilid ng gubat, isang lugar na inilarawan ni Elena kay Leo gabi na. Ang araw ay tuluyan ng lumubok. Ang mailaw sa ampunan ay sinindihan. Naghahanda para sa pagdating ng kanilang marangyang bisita. Nakatinginan sina Leo at Miguel sa huling pagkakataon. Isang tahimik na sumpaan na kanilang gagawin ang lahat para sa tama. Sila ay dalawang bata lamang laban sa mga makapangyarihan at sinaunang nilalang. Sa dekalayuan, narinig nila ang ugong ng paparating na sasakyan ni Senyor Costello. Tapos na ang oras ng pagpaplano. Oras na para kumilos. Ang hangin sa loob ngang bahay kalinga ay mabigat sa pinahalong amoy ng kandila at namamahaling pabango ni Senyor Costello. Ang dating masayang bulwagan ay napalitan ng isang formal at tensyonadong entablado. Si Father Damian, sa kanyang pinakamakisig na sutana, ay naglilibot, nagpapangiti, at nagpapakita ng kanyang kabaitan sa kanilang importanteng bisita. Si Sister Agnes ay nakatayo sa isang gilid. Ang kanyang mukha ay isang blangkong kanpas ng kalungkutan at pagsuko. Sa isang sulok, naghihintay sina Leo at Miguel. Ang kanilang nga puso ay dumadagundong na parang tambol sa gitna ng digmaan. Ito na ang huling pagkakataon. Isang maling galaw at ang lahat ay tapos na. Nagpalitan silang isang huling determinadong tingin. Mula sa kanilang kinatatayuan, nakita ni Leo si Maya na inaakay ng isang madre palabas ng infirmary patungo sa opisina ng pari kung saan pipirmahan ang mahuling dokumento. Ang kanilang bintana ng pagkakataon ay mabilis na nagsasara. Iyon na ang hudyat. Tumango si Leo kay Miguel. Huminga ng malalim si Miguel, bumulong ang isang mabilis na panalangin para sa katapangan at tumakbo. Pumasok siya sa daanan patungo sa kusina. Ang lugar ay halos walang tao dahil ang atensyon ng lahat ay nasa bulwagan. Sa isang eksaktong galaw, nadulas siya at buong lakas na ibinangga ang kanyang sarili sa isang mataas na estante ng lumang kaldero at kawali. Ang resulta ay isang nakabibinging ingay. Isang paksabog ng tunog na bumabaksak na metal na yumanik sa buong ampunan. Upang gawin itong mas kapanipaniwala, sumigaw siya ng malakas, "Aray! Ang pako! Tulong po! Nadulas ako!" Ang plano ay umubra. Ang dalawang madreng nakbabantay sa pasilyo malapit sa opisina ay nagkatinginan at mabilis na tumakbo patungo sa kusina upang alamin ang nangyari. Iyon naman ang hudyat para kay Leo. Gamit ang bilis na hindi niya alam na taglay niya, tumakbo siya sa ngayon ay bakanteng pasilyo. Ang pinto ng infirmary ay nakakandado mula sa labas. Ngunit handa siya. Gamit ang isang pirasong alambre na kinuha niya mula sa lumang kulungan ng manok, kinapan niya ang simpleng kandado.
Sa nangingininam nga kamay at sa tulong maaral sa pagbubutinting na natutunan niya sa mga mas nakakatandang ulila, narinig niya ang isang mahinang klik. Bumukas ang pinto. Naabutan niya si Maya na nakaupo sa gilid ng kama. Ang mukha ay basang-basa sa luha. Tila isang tupa na naghihintay na dalhin sa katayan. Nang makita siya nito, ang kanyang mamata ay nanlaki sa gulat at isang maliit na kislap ng pag-asa ang sumilay. Leo, magtiwala ka sa akin, Maya. Alis na tayo, walang atubiling sabi ni Leo. Hinawakan niya ang kamay nito. Naramdaman niya ang panlalamig at panginginig nito. Bago sila umalis, isinagawa nila ang huling baging plano sa loob na silid. Mabilis nilang binuksan ang bintana. Sapat lamang upang mailabas ang maliit na kahon na kinalalagyan ng gumaling ng ibong pipit. Inilagay nila ito sa pasimano. Isang tahimik na mensahe sa kadiliman. Isang dasal na sanay makitang ina na naghihintay sa gubat. Pagkatapos ay gumapang sila palabas. Rinig pa nila ang sigawan mula sa kusina. Kailangan nilang makmadali. Dumulas sila sa manino sa likod ng labahan at sa wakas ay narating ang dating lihim na hardin ni Maya. Isang mapait na alaala ang bumalik kay Leo. Ang lugar kung saan nagsimula ang kanilang pagkakaibigan ay ngayon ay naging bahagi ang kanilang desperadong pagtakas. Narating nila ang bakot sa likuran. Gamit ang isang maluwag na tabla, nagawa nilang gumawang ang isang maliit na puwang. Paunang pinalabas ni Leo si Maya. Ngunit habang siya naman ang lalabas, isang sigaw ang kanilang narinig mula sa likuran. Doon sila, sa likod bahay. Nakita sila. Ang kanilang pagtakas ay naging isang desperadong pagtakbo. Pumasok sila sa linyang mapuno nilamon kadiliman na gubat. Ang masanga ay tila makamay na kumakalmot sa kanilang mamuha at braso. Ang takot na mahuli ay nagbigay sa kanilang lakas. Ang tanging nasa isip nila ay ang makarating sa takpuan ang malaking punong balete. Pagdating nila sa isang malit na paliparan kung saan nakatayo ang dambuhalang puno, huminto sila, habol ang kanilang hininga. Ang lugar ay nakapangingilabot sa katahimikan. Walang Elena na naghihintay. Nanay, mahinang tawak ni Maya sa hangin. Walang sagot. Ang matuno na humahabol sa kanila mula sa ampunan ay naglaho na. At pagkatapos isang boses ang bumasak sa katahimikan. Isang boses na kalmado, malamig at lubhang pamilyar. Hinahanap ninyo siya. Mula sa likod ng malaking puno, humakbang si Padre Damian. Kasunod niya si Senyor Costello. Hindi sila humihingal. Sila ay kalmado na parabang matagal na silang naghihintay doon. Nanigas sa kinatatayuan sina Leo at Maya. Paano? Paano sila naunahan? Father, pakiusapo. Hayaan nyo na po siya. Sigaw ni Leo. Humarang sa harap ni Maya. Isang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Father Damian. Ngunit hindi ito ang kanyang karaniwang ngiti na puno ng kabaitan. Ito ay isang ngiting mapanlait, isang ngiting ang isang mandaragit. Bata-bata sabi nito, akala mo ba talaga ay matatakasan ninyo kami? Sa isang iglap, nagbago ang anyo ng pari. Ang kanyang mamata ay nagsimulang magliwanag ng may mahinang pulang ilaw, ang parehong ilaw na nakita ni Leo sa halimaw. Ang kanyang nga kuko ay tila humaba at umitim. Ang maskarang ang kabanalan ay natunaw. Inilalantat ang totoong halimaw sa loop. Ipinadala kami rito para sa kanya, sabi ni Senyor Costello. Ang kanyang boses ay nawala ng pagkapino at nejing isang mababang ungol. Hindi ninyo siya pag-ari. Isa siyang dugo. Doon, sa ilalim ng sina ng buwan, sa gitnang gubat, ang katotohanan ay sumampal kay Leo ng buwang lakas. Ang kanilang pagtakas ay isang malaking pagkakamali. Hindi sila tumakbo patungo sa kaligtasan, tumakbo sila diretso sa gitnang bitag. Ang mataong kanilang tinatakasan ay hindi lamang nasakim na tao. Sila mismo ang mga halimaw. Ang hangin sa gubat ay biglang nanlamig. Ang dating pamilyar na anino ng puno ay tila naging nga halimaw na nakmamasit. Sa harap ni Leo at Maya ay nakatayo ang dalawang nilalang na minsan nilang kinilala bilang matagapakturo at benefaktor, ngayon ay naglalantad ng kanilang tunay na nakasisindak na anyo. Ang balat ni Father Damian ay tila numipis at namutla.
Ang kanyang nga mata ay naging dalawang nakbabagang tuldok na pula. Ang kanyang nga kuko ay humaba at umitim. At sa pagnisi niya, dalawang matutulis na pangil ang lumitaw sa kanyang malabi. Si Senyor Costello naman ay tila mas lalong tumangkad. Ang kanyang likod ay bahagyang kumuba na parang isang hayop na handa ng sumila. Tapos na ang laro, mabata, sabi ni Father Damian. Ang boses niya ay nawalan ng kabanalan at naging isang malagong na ungol. Ang dugong tulad niya, dakdak pa nito, itinuturo si Maya, ay hindi dapat nasasayang sa piling ng mga tao. Pag-ari siya ang angkan. Sa isang iglap, sumugot si Senyor Costello patungo kay Maya. Kumilaw si Leo dahil sa instingto. Sinubukan niyang humarang. Ngunit sa isang marahang pagwagaywe lamang ng kamay ni Costello, tumasik si Leo na parang isang manika at bumaksak sa lupa. Nawalan ng hangin sa kanyang gabaga. Ngunit bago pa man madampot ni Costello si Maya, isang itim na anino ang bumulusok mula sa kalangitan. Isang nakabibinging sigaw, puno ang galit ng isang ina, ang yumanik sa buong kagubatan. Dumating si Elena. Ang kanyang anyo ay hindi na anyong ang isang babae. Siya ay mas malaki. Ang kanyang balat ay mas maitim. At mula sa kanyang likuran ay lumatlat ang dalawang malalapat na pakpak na gawa sa balat, katulad ng sa isang paniki. Ang kanyang mamata ay nag-apoy sa dalisay na galit. Sinalubong niya si Costello sa ere. Ang kanilang pagbabanggaan ay lumikha ng isang malakas na tunog na parang paktama ng dalawang malaking bato. Nagsimula ang isang laban ng mahalimaw. Ang kanilang bilis ay hindi kayang sundan ng ordinaryong mata. Tanging ang mga anino nilang naghahabulan, ang tuno ng mga nag-umpugang laman, at ang kaluskos ng mga nababaling sanga ang naksilbing saksi sa kanilang marahas na sayaw. Hinila ni Leo si Maya patungo sa likod ng dambuhalang punong balete. Mula sa isang sulok, lumabas ang nanginginig na si Miguel, na naktago pala sa simula pa lang ang kanilang pagtakbo. Ngayon, ang tatlong bata ay magkakasamang nanunod sa isang labanang hindi para sa mga mortal. Sa simula, tila patas ang laban. Ang bawat atake ni Costello ay sinasalubong nga mas matinding o pansamula kay Elena. Ang galit na isang ina ay naksilbing panggatong sa kanyang lakas. Ngunit dalawa sila laban sa isa. Habang abala si Elena sa pakikipaglaban kay Costello, mabilis na sumugot si Father Damian mula sa kanyang likuran. Iwinasiwas nito ang kanyang matutulis na kuko. Hindi ito nagawang iwasan ni Elena. Isang malalim na hiwa ang gumuhit sa kanyang likod. Isang sigaw ng sakit ang kumawala sa kanya. At sa isang saglit na paghina, sinamantalang ang dalawa ang pagkakataon. Sabay silang sumugot, pinaulanan si Elena ng sunod-sunod na atake. Bumaksak si Elena sa lupa, sugatan at humihingal. Mabilis siyang sinakmal ni Father Damian sa lig at idinin sa punong balete. Kawawang ina, umising sabi ni Costello habang dahan-dahang lumalapit. Naksaya kang 10 taon ng pagbabantay para lang dito nang makita ni Maya ang kanyang inang nasa bingit ng kamatayan. Isang bagay salop niya ang sumabok. Ang takot, ang kalungkutan, ang lahat ng sakit na tinis niya sa loob ng 10 taon ay napalitan ng isang damdaming hindi pa niya kailanman naramdaman ang purong galit. Nanay, isang sigaw na puno ang pagdurusa ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Tumakbo siya mula sa kanilang pinagtataguan. Diretso patungo sa laban, hindi pinapansin ang mga sigaw ni Leo na nakpipigil sa kanya. Sinubukan niyang suntukin si Father Damian. Ngunit siya ay isang bata lamang. Sa isang marahas na sampal, tumalsik si Maya at bumaksak sa lupa. Habang nakahiga siyang nahilo, nakita ni Senyor Costello ang kanyang pagkakataon. Mabilis niya itong dinampot sa braso. Hindi ka na makakatakas. Ungol ito. At sa gitna ng kanyang kalupitan, ibinaon niya ang kanyang ngapangil sa balikat ni Maya. Ang kagat na iyon, na dapat sana'y magpapahina sa kanya, ay nagulot ng kabaliktaran. Ang lason at esensya ang isang purong aswang na pumasok sa kanyang sistema ay nagsilbing susi. Isang susi na nagbukas sa natutulok na kapangyarihan sa kanyang dugong tao at dugong aswang. Isang nakakasilaw na enerhiya
Ang biglang sumabog mula sa katawan ni Maya. Tumalsik si Costello palayo. Isang haligi ng maitim na liwanag ang bumalot sa bata. Ang kanyang katawan ay nagsimulang magbago. Humaba ang kanyang nga braso at binti. Ang kanyang mukha ay nawalan ng pagkabata at naging anyo ng isang dalaga. Tumangkat siya. Ang kanyang buho ay humaba at nang maglaho ang liwanag. Ang nakatayo sa gitna ng paliparan ay hindi na ang 10 taong gulang na si Maya. Isa na siyang dalagang nasa mahuling taon ng pagiging teenager. Maganda ngunit nakakatakot. Ang kanyang nga mata ay nagliliwanag sa isang kulay lilang apoy. Tiningnan niya ang kanyang nga kamay. Pagkatapos ay ang kanyang sugatang ina. At sa huli, ang 2 gulat na aswang. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Tanging isang malamig at nakamamatay na galit. Muling sumugot si Costello, maldita. Sigaw nito. Ngunit ang kilos ni Maya ay nasa ibang antas na. Gumalaw siya sa bilis na hindi kayang tapatan ng dalawa. Sinalubong niya ang braso ni Costello at sa isang malutong na tuno ng nababasag na buto binali niya ito. Ang kanyang kilos ay tumpa at nakamamatay na parabang isang mandirigmang buong buhay na naksanay. Ang laban ay naging mabilis at brutal. Ang dating ng aapi ay ngayon ang siyang pinaglalaruan. Sa isang huling, malakas na sipa sa dibdib na binalutan ng lilang enerhiya, ang katawan ni Costello ay nagsimulang maging abo at tinangay ng hangin. Si Father Damian, nasa gulat ay nabitawan si Elena, ay ngayon ay mag-isang kaharap ang nagbagong si Maya. Ang kanina nga bangisan ay napalitan ng purong takot. Tumalikot ito at sinubukang tumakas. Ngunit isang malakas na buksong enerhiya mula sa kamay ni Maya ang tumama sa kanyang likod. Bumaksak ito sa lupa. Malubhang nasugatan. Ngunit nagawa pa rin gumapang at maglaho sa kadiliman ng gubat. Ang paliparan ay muling natahimik. Ang kapangyarihan ay dahan-dahang humupa mula kay Maya, ngunit ang kanyang anyo ay nanatili. Mabilis siyang tumakbo patungo sa kanyang ina. Maingat na lumabas sina Leo at Miguel mula sa kanilang pinagtataguan. Nakatingin sa nakbagong si Maya nang may pinahalong pagkamangha, takot at ginhawa. Tapos na ang laban. Nanalo sila. Ngunit ang lahat ay nagbago. Ang maliit na batang kanilang kilala ay wala na. Napalitan ng isang makapangyarihang nilalang na isinilang mula sa sakripisyo at galit. Ang katahimikan na bumalot sa gubat pagkatapos ng laban ay mas nakabibingi pa kaysa sa mga sigaw nga managlalabang halimaw. Ang hangin ay mabigat sa amoy ngang sinunok na laman at ngang matamis na dugo. Sa gitna ngang winasak na paliparan, ang nagbagong si Maya ay nakaluhod, yakap ang kanyang sugatang ina. Si Elena ay mahina, ang kanyang hininga ay mababaw. Ngunit sa kanyang nga mata ay may nining ng tagumpay at ng walang hanggang pagmamahal para sa kanyang anak. Tapos na, anak ko. Bulong ni Elena, hinahaplos ang pisking dalagang si Maya. Malaya ka na. Dahan-dahang lumapit sina Leo at Miguel. Ang kanilang mga paa ay tila may sariling isip. Nanginginig pa rin sa takot ngunit hinihilang pangangailangang tumulong. Ang pagkamangha sa bagong anyo ni Maya ay nahaluan ng pag-alala para kay Elena. Ginamit ni Leo ang kaunting kalaman sa first aid na natutunan niya mula kay Sister Agnes. Pinupunit ang laylayan ng kanyang damit upang itali sa pinakamalalim na sugat ni Elena. Isang maliit at makataong kilos sa gitna ng isang sitwasyong hindi para sa tao. Kailangan nating bumuong kwento. Sabi ni Elena, kahit nahirap siyang magsalita, isang kwentong paniniwalaan ng nga tao. Isang kwentong magtatago sa katotohanan. Sa mga sumunod na oras, sa ilalim ngang malamlam na sinangang buwan, binuo nila ang isang kasinungalingan na magliligtas sa kanilang lahat. Napakasunduan na si Leo bilang sakristan mayor at pinakakatiwalaan ni Father Damian ang siyang magiging pangunahing saksi. Ang kanyang isasalaysay. Nakita niya si Senyor Costello na pilit na isinasakay si Maya sa kotse nito. Nang subukang pumagit na ni Father Damian, ito rin ay tinutukang ng baril at isinama. Isang kwento ng kidnapping na may posibleng motibo ng alitan sa negosyo opera. Ito ang magpapaliwanag sa sabay-sabay na pagkawalan nilang tatlo.
Si Elena at Maya ay kailangang magtago, magpalakas si Elena at hintayin na humupa ang usapin. Pagbalik ni Leo sa ampunan bago makbukang liwewe, ang buong bahay kalinga ay nasa estadong gulat at pagkalito. Ang salesay ni Leo na sinuportahan ng takot sa mukha ni Miguel ay tinanggap bilang katotohanan. Dumating ang mapulis, nakaroon ng investigasyon, ngunit ang makapangyarihan at mayamang si Senyor Costello ay parang bulang naglaho. At nang makalipas ang ilang linggo, natuklasan sa isang audit ang malaking halaga ng perang nawawala sa pondongang simbahan. Ang kwento ay tuluyan ng nabuo. Si Father Damian ay hindi biktima, kundi isang taksil na paring sumama sa mayamang negosyante kapalit ng pera. Ang kanyang alaala ay naging isang madilim na kabanata sa kasaysayan ng ampunan. Lumipas ang maraming buwan. Ang buhay sa bahay kalinga ay dahan-dahang bumalik sa normal, ngunit isang bagong normal. Si Sister Agnes na ang namuno, at sa ilalim ng kanyang tunay na mapagkalingang pamamahala, ang ampunan ay naging isang lugar ng tunay na pag-asa. Ang takot na dating bumabalot sa lugar ay napalitan ng isang magaan na pakiramdam. Si Leo ay nagbago. Ang dating tahimik na binatilyo ay naging isang binatang may lalim sa pag-iisip. Siya ay naging isang kuya sa mga nakababatang ulila. Isang haligi nga, suporta para kay Sister Agnes. Siya si Miguel ay hindi na mapaghiwalay. Ang kanilang pagkakaibigan ay pinaktibay ngang isang sikretong tanging sila lamang ang nakakaalam. Isang araw, 2 bagong voluntaryo ang dumating sa nayon. Isang babaeng may edad na ngunit may tindik na maharlika, si Aling Elena, at ang kanyang napakagandang anak na dalaga, si Maya. Walang sinuman sa ampunan ang nakakilala sa kanila. Ang alaala ng maliit at isinumpang bata ay matagal nang nalimot, napalitan ng kwento ng isang batang inagaw. Ang bagong Maya ay mahinahon, matalino, at may isang ngiti na kayang magpagaan ng kahit anong problema. Mabilis silang naging bahagi ng komunidad. Si Elena ay tumutulong sa harin at sa kusina. Ang kanyang kaalaman sa mahalamang gamot ay naging malaking tulong sa ampunan. Si Maya naman ay nagturo sa mga mas batang-bata na magbasa at magsulat. Sa kauna-unahang pagkakataon, naranasan ni Maya na maging bahagi ng isang grupo na tinggalain hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pahanga. Sa wakas, malaya na siyang makasama ang kanyang ina sa liwanag ng araw. Isang hapon, habang papalubok ang araw, nakatayo ang tatlo sa isang burol na kung saan tanaw ang buong bahay kalinga. Si Leo, na ngayon ay isa ng seminarista, si Miguel na nangunguna na sa koro ng simbahan, at si Maya na sa wakas ay natakbuhan na ang kanyang lugar sa mundo. Tiningnan ni Leo ang kanyang makasama. Ang kanyang landas patungo sa pagpapari ay hindi na isang tuwid na linyangang bulak na pananampalataya. Ito ay isa ng masalimuot na paglalakbay. Isang pag-unawa na ang kasamaan ay maaring magsuot ng sutana at ang kaligtasan ay maaring magmula sa isang nilalang na may mga pakpak at pangil. Ang kanyang pananampalataya ay hindi humina, bagkus ito ay lalong lumalim. Nakaugat ngayon sa karanasan at pag-unawa. Nakatinginan silang tatlo, isang ngiting ang pagkakaintindihan ang namutawi sa kanilang mga labi. Sila ay isang pambihirang kombinasyon, isang magiging pari, isang mang-awit at isang kalahating aswang. Ngunit higit sa lahat, sila ay isang pamilya. Hindi na sila mga ulilang nag-iisa sa gitna ngang malupit na mundo, kundi isang pamilyang pinagbuklot ngang isang pambihirang lihim, handang harapin ang anumang dalang dilim ngang kinabukasan. Ang laban ay tapos na. Ngunit ang kanilang kwento ay nagsisimula pa lamang.